Dalawang bansa na may superpower pagdating sa military nagkaroon na ng sagupaan. Maraming mga analyst ang kinakabahan ngayon sa buong mundo, maging si Donald Trump sa posibleng kalalabasan sa pagputok ng digmaan ng India laban sa Pakistan. Dahil posible di umano itong mapunta sa nuclear war na isa sa pinaka-nakakatakot na posibleng hinaharap ngayon ng ating mundo. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. May biglaan nga pong naganap ngayon mga sangkay sa international. Dalawang bansa nagkaroon ng sagupaan. Ang India laban sa Pakistan na matagal na pong panahon na mayroong sigalot. Marami ngayon ang kinakabahan sa buong mundo. Kung hindi daw po ito maaawa, po pwedeng maghanap mga sangkay ang paggamit ng dalawang bansang ito ng kani-kanilang mga nuklear. Isang breaking news mga sangkay ang lumagapak sa international. Pinag-uusapan po ito ngayon mga sangkay, ang muling pagkabuhay ng digmaan ng Pakistan laban po sa India. Ngayon kasi nagkaroon po ng sagupaan ang dalawang bansang ito. Nagkaroon ng muling digmaan at harapan ng kanilang militar na matagal na pong panahon na mayroon pong problema at sigalot. Ayon po sa balita mga sangkay, nagkaroon ang Pakistan ng pag-atake papunta sa isang teritoryo ng India na kung saan may mga pumanaw na mga naroon, kung kaya't nagkaroon ng response agad ang India mga sangkay. At dito na nag-umpisa ang sagupaan ng dalawang bansang may pinakamalalakas na militar at mayroon po mga nakatagong nuclear weapons. Kung kaya't maging si Donald Trump mga sangkay, hindi na rin po naiwasang magsalita dahil po sa takot sa posibleng mangyayari. Ayon po kay Donald Trump, kailangan na daw po ito mahinto agad-agad. Kung kinakailangan daw mag-step up siya, ay gagawin niya ayon sa kanyang statement mga sangkay. Oh, it's so terrible. My position is I get along with both. I know both very well, and I want to see them work it out. I want to see them stop. And hopefully they can stop now. They've gone tit for tat, so hopefully they can stop now. But I know both. We get along with both countries very well, good relationships with both, and I want to see it stop. And if I can do anything to help, I will be there. Ayon po yan sa presidente ng bansang Amerika dahil nga po sa takot na mapunta ito mga sangkay sa isang pambihirang nuclear war na pwedeng humantong mga sangkay sa Third World War. Kaya naaalarma ngayon mga sangkay ang mga leader sa buong mundo sapagkat ang dalawang bansang ito ay may mahaba na pong kasaysayan pagdating po sa sigalot. Matagal na pong mainit ang banggaan ng dalawang bansang ito. Ito nga po ang dahilan kung bakit meron po silang mga nuclear dahil po sa kanilang walang tigil na away simula pa po noon. Ang pinakahuling face-off mga sangkay ng India at Pakistan ay noong 2019 nung magkaroon po ng military confrontation ang dalawang bansang ito. Nung nangyari ito mga sangkay, ayon sa report, US officials detected enough movement in the nuclear arsenals of both nations to be alarmed. Kung kaya't mga sangkay, noong panahong iyon, ang Secretary of State ng bansang Amerika ay nagising mga sangkay in the middle of the night. Agad niya daw po kinuha ang kanyang phone at tinawagan ng dalawang panig to convince each side that the other was not preparing for nuclear war. But after 6 years, mga sangkay, eto na naman po, nagkaroon na naman ng sigalot ang dalawang bansang ito na ikinaalarma na rin ng bansang Amerika. The two South Asian rivals are again engaged in military conflict na ikinababahala po ito ngayon ng world
leaders sa kung anuman ang posibleng mangyayari dahil hindi po talaga malabo na gumamit ng mga nuclear weapons o malalang hakbang ang kani-kanilang mga militar dahil nga po mahabang panahon na ang dalawang bansang ito mayroon pong problema. Talagang mainit ang ulo nila sa isa't isa. Kaya't po pwede po talagang maganap mga sangkay ang pambihirang aksyon ng dalawang bansang ito at ang kinakatakot ng lahat ay ang paggamit ng kani-kanilang mga nuclear weapons. Pagdating sa nuclear, mga sangkay, ito po ang hindi dapat mangyari sa ating mundo. Subalit posible na maganap. Para po sa inyong kaalaman, mga sangkay, ang dalawang bansang ito ay kabilang sa mga superpower pagdating sa militar na bansa. Kung titingnan po natin ang datos pagdating po sa military power, 2025, ang United States ang nangunguna. Pumapangalawa ang Russia, pumapangatlo ang China, at ang pang-apat naman po ay ang India. Ang Pakistan naman po ay nasa pang-12 na bilang na may pinakamalalakas na militar sa buong mundo. Isipin nyo yan, mga sangkay. Ang India ay nasa top 4 at ang Pakistan naman ay nasa top 12. Pagdating naman po sa mga nuclear, ang India po ay merong 180 nuclear weapons at ang Pakistan naman ay meron pong 170. Hindi po nagkakalayo, mga sangkay. Kung kaya't pinangangambahan po ito ngayon, kinakatakutan ito ng marami na posible nga daw pong umabot sa mas malaking problema kung hindi po ito maaagapan. Just imagine, mga sangkay, kung magaganap ang nuclear war sa ating panahon ngayon. Isipin nyo kung anong doomsday ang magaganap sa ating mundo, mga sangkay, o apocalypse dahil po sa tindi ng lakas ngayon ng mga nuclear na posibleng magamit sa digmaan, mga sangkay. Mas malala pa po ito, 20 times sa lakas ng ibinagsak ng bansang Amerika sa Hiroshima at Nagasaki. Malala ang mga nuclear sa panahon natin ngayon. At kapag mangyari ito, mas lalo po magiging delikado at malalagay sa alanganin ang ating planeta. Papaano nga ba nagkaroon ng nuclear arsenal ang bansang India at Pakistan? Ang India, mga sangkay, nakapag-establish ng nuclear program noong 1950s sa tulong ng bansang Amerika at Canada na nag-provide po ng nuclear reactors at nuclear fuel. Sa panahong yun, mga sangkay, yun lamang po talaga ang goal ng US at Canada, ang tulungan po ang India pagdating po sa nuclear reactors and nuclear fuel. Hindi po para gamitin, mga sangkay, para sa paggawa ng nuclear weapons. Ngunit sa pagdaan ng panahon, nangyari po ang isang sekretong development ng nuclear weapon doon sa India. Early 1970s, multiple teams of Indian physicists simultaneously developed different weapons, components needed to create a nuclear explosion. At dito na, mga sangkay, nagsimula ang isang sekretong paggalaw ng India para gumawa ng isang pambihirang weapon na magagamit nila laban po dito sa Pakistan. At ang una nilang nuclear ay tinatawag, mga sangkay, na Smiling Buddha. Ito po ang code name ng kanilang nuclear at nagkaroon po ng testing noong 1974 sa isa pong remote portion doon sa northwest of India. India claimed the explosion was peaceful, pero ang international community concluded they had detonated a bomb. In response, mga sangkay, ang Canada kumalas na po sa pakikipag-cooperate sa India nung malaman nila na gumagawa na nga po ito ng nuclear. Ngunit, mga sangkay, ang Amerika ay hindi po nag-impose ng sanction or terminate nuclear assistance sa India. At dito na, mga sangkay, nagtuloy-tuloy ang paggawa ng kanilang mga nuclear weapons magpahanggang ngayon. Sila na po ay mayroong 180 na mga nuclear. Ang Pakistan naman, mga sangkay, nangyari ang programa ng paggawa ng nuclear weapon sa pamamagitan po ng isang tao. Ito po ay si A.Q. Khan. Siya po ay nag-aral doon sa Europe noong 1972 at nagsimulang magtrabaho bilang nuclear engineering consulting firm in Amsterdam, na kung saan nagkaroon po siya ng access pagdating po sa mga impormasyon kung papaano ang material na gagawin sa isang nuclear weapon. Matapos po ang isang nakakahiyang pagkatalo ng Pakistan sa digmaan
digmaan laban po sa India noong 1971. Dito na rin po nagkaroon ng simula na mag-create ang Pakistan ng isang nuclear program. Pero hindi po naging madali ang lahat, mga sangkay. Kinailangan pa po nakawin ni Khan ang mga impormasyon, mga larawan, blueprints, and even components kung papaano po gagawin ang nuclear ng Pakistan. Pinangunahan po ng pasekreto ni Khan ang produksyon ng paggawa ng nuclear. Khan led secret production efforts that successfully yielded nuclear warheads in 1986, though they were not tested until 1998, mere weeks after India tested its new thermonuclear weapons. Kung kaya't ngayon, mga sangkay, ang Pakistan ay meron pong 170 na mga nuclear na pwedeng paputukin o paliparin laban po sa India at any moment. Kung kaya't marami po ngayon ang mga leader ng buong mundo ang natatakot, mga sangkay, na baka gamitin ng India at Pakistan itong mga pambihira mga weapon nila o mga nuclear. Ang mga ganitong klaseng kaganapan sa ating mundo ay hindi na rin po nakapagtataka sapagkat ito po ay nakasulat sa banal na aklat o Biblia na sa huling mga araw bago ang pagbabalik ng ating Panginoon ay magaganap po ang mga sigalot ng mga bansa, mga awayan ng mga bansa na hahantong sa digmaan. Ang tanong dito, mga sangkay, nalalapit na nga ba ang pagbabalik ng ating Panginoon? Ngayong nakikita natin ang katuparan sa mahabang panahon patungkol po sa mga propesiya na nakasulat sa Biblia. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.